wala namang danger na baka mag-grind to a halt yung national government spending because of the petition? Wala. Dahil ano to unprogrammed to. Hindi naman kasama dito yung 6.79 trillion na budget na GAA, hindi kasama dito. Pangalawa, kung meron mang pagtigil sa public spending, hindi ito dahil sa petisyon na ito. Dahil dun sa nangyari ng mga anomalya, kaya natigil yung mga bidding. Hanggang ngayon, walang bidding sa public works. At hindi natin alam kung kailan pa bidding, talagang bababa yung public spending. Hindi ito ang dahilan. Pwede namang emergency legislation just in case na may kulang. Supplemental budget, pwede naman. Yun na nga. Kaya that's what makes it further questionable. Bakit questionable talaga ang unprogrammed appropriations? Kasi dapat, kung talagang kailangan na yan, linalagay na yan sa programmed appropriations na malinaw na talaga kung ano yung mga proyekto. Hindi yung kasi yung unprogrammed, lump sum yan Wala pa yung specific projects at wala pa rin yung sources of funding. Pero kung talagang kailangan na yan, importante, yung proyekto na yan, dapat kasama na yan sa programmed appropriations. And later, kung halimbawa hindi pa kaya na ilagay, later, kapag magkapera na, let's say magkaroon ng excess revenue, dapat ay meron special appropriations para mabusisi uli ng Kongreso. Hindi yung magiging discretionary, libreng-libre ang eksekutibo na sila mismo ang gagalaw. Sila yung magdi-decide saan mga ilalagay, magkano ang mga ilalagay. Hindi na yan nasakop ng kanilang pinaka-role sa Constitution na execution lang. Hindi sila yung maker of the budget. Saka ang pinakadelikado, yung source of financing. Pag nakalagay yan sa unprogrammed funds, pwedeng gumawa ng paraan ng gobyerno na mag-source ng funding. Saan? Pagbibenta ng mga assets. Bantayan natin yan. Yung additional loan na sobra-sobra na hindi na natin kayang bayaran. At yung pag-impose ng additional taxes. So, yan hindi na dadaan sa Kongreso dahil nakaprograma na. Kaya maling-mali yan. At ang alam ko, ngayon pa lang, nag-i-invento rin na ng asset ang Department of Finance para maibenta kung sakasakaling kukulangin yung mga yung funding para dito sa mga naaprubahan na ito.